Alam naman po natin, napakainit na usapin din mga kababayan yung mga nangyayaring issue sa West Philippine Sea. At dahil po dyan, habang napakainit na mga issue na pinag-uusapan sa agawa ng teritoryo sa pagitan ng China at ng Pilipinas, sumasabay naman po ang paggawa ng fake news ng mga vlogger at taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Hindi ko nilalahat mga kababayan, pero obvious naman ang ginagawa nitong sinasasot na kung saan mas pinagtatanggol pa nila ang China kaysa protektahan ang Pilipinas. At ang isa pa dyan, yung tao na nagpuprotekta sa Pilipinas, pinipilit po nilang siraan mga kababayan at pinapalabas nila na tumatanggap ng suhol at nababayaran. Ano po, so ngayon basahin po natin itong nakita po nating balita galing po sa TNT, Tunay na Tabloidista. Sabi po dito, Jay Tariela nagsampa ng cyber libel complaint versus sasot. Bakit daw mga kababayan? Ito yung nilalaman. Nagsampa nitong Biyernes ng cyber libel complaint si Philippine Coast Guard PCG spokesperson for West Philippine Sea, WPS, Commodore J. Tariela laban sa social media personality na si Sasot. Ang reklamo ni Tariela ay inihain sa Manila Prosecutor Office. Nagmula ang reklamo ni Tariela dahil sa mga akusasyon ni Sasot online na nagsasaad ng mga tagapagsalita ay sangkot umano sa panunuhol at katiwalian. Sa kabila ng magagandang ginagawa ni Commodore J. Tariela, inaakusahan pa mga kababayan nitong sinasasot na wala naman po silang sapat na ebidensya na makakapagpatunay na eto pong si Commodore J. Tariela ay sangkot po mga kababayan sa suhulan at sa mga katiwalian. Kita nyo ga yung ginagawang trabaho ni Commodore J. Tariela. Kung si Marcoleta nga ay hindi umubra dito po kay Commodore J. Tariela, eto pa kayang si Sasot mga kababayan. Lalo na at maraming beses na po nating napatunayan na totoo lahat ng binibitawang salita ni Commodore J. Tariela nung mga panahon na isinasagawa yung hearing ng TRICOM. At kita naman po natin kung paano nadepensahan ni Commodore J. Tariela yung kanyang mga salita laban po dito kaya Congressman Rodante Marcoleta na ngayon po ay senador na. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. There are limits to our constitutional right to freedom of expression. Kung magsasalita ka ng bagay na wala namang basihan and it will also damage my reputation, para sa akin, you need to hold accountable sa mga ginagawa mo. Sa mga ginagawa mo na to. Kasi it also damage my credibility as spokesperson, sabi pa nitong si Tariela. Kasi nga mga kababayan, ang pangit kasi dito po sa mga ginagawa ng mga taga-suporta ni Digong na vlogger, dito sa mga DD-shit mga kababayan, nagsasalita sila nang wala silang sapat na ebidensya at wala po silang sapat na basihan. Kumbaga, basta lang makapagsalita na si ganito tumatanggap ng suhol, na si ganito sinusuhulan. Hindi katulad ng mga pro-government vlogger na lahat ng sinasabi natin dito, nakikita nyo sa screen mga kababayan, yung mga resibo. Yan po kasi yung pinaka-importante. Yung may nakikita kayong pinagbabasihan kaysa po dun sa wala na basta lang magsasalita at mag-aakusa na si ganito, na si ganyan, sinusuhulan at kasali sa katiwalian kahit hindi naman. Kaya nga mga kababayan, deserve nitong si Sasot na masampahan po siya ng kaso. Alam nyo, maraming kaso na ang natamo nito. Doon kay Shelo Magno, doon kay Senator Risa Hontiveros, nakasuhan din siya. At ngayon naman, nakasuhan naman siya ni Commodore J. Tariela dahil po sa pag-iimbento ng kwento na tumatanggap ng suhol at kasali sa katiwalian, eto pong si Commodore J. Tariela. So baka sabihin ng iba, Jake, fake news ka naman, wala namang ganyang balita di naman totoo na nagsampa ng reklamo etong si Commodore J. Tariela. So hindi lamang po isang resibo yung ipapakita ko sa inyo. So pakinggan natin etong nakita nating balita galing naman po sa UNTV News na kung saan sabi po dito, PCG Commodore J. Tariela naghain ng reklamo versus Sasot dahil sa fake news mga kababayan. So ito play po natin. Benedict, ano nga ba ang mga sinabi ng content creator laban kay Commodore Tariela? Magandang tanghali, Nel. Ayon sa kampo ni Commodore J. Tariela ay may mga content sa social media itong vlogger na si Sas Rogando Sasot mula nga noong July hanggang October ng 2024.
Kaninang umaga ay pumunta sa Manila City Prosecutor's Office si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, kasama ang Movement Against Disinformation o MAD. Ayon kay Tariela, sasampahan nila ng kasong cyber libel si Sasot dahil sa 3 issue ng fake news na sinabi ng vlogger sa social media. Una ay ang may natanggap umanong $4 million si... Eto yung si Sasot yung piling matalino noon. Yung piling matalino noon mga kababayan nung panahon ng 2022 national election. Kung matatandaan nyo, di ba, nung kalakasan pa ng SMNI, ito yung mga tumatayo na piling matatalino. Kaso nga lang ang problema, fake news pala. Commodore Tariela na talent P mula sa Amerika. Pangalawa ay ang sinasabi naman ng vlogger na may kinuha umano si Tariela na 3 bag na may lamang pera mula sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. At ang huli ay ang sinasabi nitong Project Atlantis naman ng mga Amerikano. Ayon kay PCG spokesperson Tariela, walang katotohanan at walang basihan ang mga sinasabi ni Sasot. People who follows him or believes on whatever he tweets or posts sa Facebook, tatanggapan nila na to na as a gospel truth, no? So through challenging Miss Sasot dito sa court for him to produce evidence to say na factual at totoo yung ipinagpo-post niya na yan, I think this is the proper venue. Ang Movement Against Disinformation naman, nanindigan. Yun, Sasot, hinahamon ka ni Commodore J. Tariela na magpakita ka ng mga ebidensya sa mga pinagsasasabi mo dito sa hukuman. Kasi nga naman mga kababayan, ito yung pinaka-proper venue para patunayan ni Sasot na tama yung mga pinagsasasabi po niya at may ebidensya po siya na sinusuhulan ng Amerika etong si Commodore J. Tariela at kasali sa katiwalian. Kasi mamaya, eto pong si Sasot talaga nag-iimbento nga lang ng kwento. So mas maganda mga kababayan na dito sila magharap sa korte at alam naman po natin na kapag walang naipakitang ebidensya etong si Sasot, makakatanggap siya mga kababayan ng tamang kaparusahan or nauukol na kaparusahan base po sa kanyang kasalanan. Na ang fake news na ipinapakalat ni Sasot ay hindi lamang personal na paninirang puri kay Tariela bilang isang opisyal ng pamahalaan. Shoutout kay Daniel MC Clarence, mega love shoutout po na napakasarap. Clarence, mega love shoutout Ang mga ibinabatong ito sa kanya ay nakakaapekto na rin sa national interest. Napaka-importante ang public interest at national interest dito. Tama. Diba? Because basically, ang kinommunicate ni Sasot sa kanya mga social media attacks against Commodore Tariela, if you side with the Philippines against China, we will attack you. Tama. Diba? Yun ang basic na basic na message doon, di ba? Dahil sa ngayon ay nakantabay tayo sa kung ano yung magiging sagot ng vlogger na si Sas Rogando Sasot nga patungkol sa isinampang cyber libel case ni Commodore Tariela laban sa kanya. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo, Janel. Ano kaya pakiramdam mga kababayan? Ni Sasot, kumukota na siya. Biruin nyo, wala pang 1 buwan, nakakadalawang kaso na po siya na natatanggap. Una, kay Senator Risa Hontiveros. Pangalawa naman mga kababayan, dito kay Commodore J. Tariela dahil po sa mga binibitawan niya na salita na wala naman po silang sapat na pinagbabasihan or ebidensyang pinanghahawakan. Yan po kasi ang problema sa mga yan. Lagi niyong tandaan mga kababayan na yung mga DD shit na yan, hindi ko naman po nila lahat. Yung ibang mga vlogger dyan, gumagawa lang ng eksena at gumagawa lang ng kwento para nang sa ganun maipagtanggol etong si Duterte. Kumbaga gumagamit ng maduming pamamaraan para lamang po silawin at lituhin ang isipan ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero ang problema kasi hindi nila alam na meron po silang pananagutan sa mga ginagawa po nilang hindi maganda. At ito yung isang example mga kababayan na talagang yung mga sinasabi ng mga DD-shit, ang karamihan po dyan fake news mga kababayan. Kasi hindi naman po sila kakasuhan kung hindi naman fake news yung mga pinagsasasabi po nila. So tama lang etong ginawang hakbang ni Commodore J. Tariela na sampahan ng kaso etong si Sasot kasi hindi matututo yung mga yan pag hindi po sinampulan mga kababayan. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo dito po sa next topic natin na kung saan
Alam ko, medyo pamilyar kayo sa issue pong ito. Dahil nga naman mga kababayan, kung matatandaan nyo, yung isa pong journalist na nagtatanong ng kung ano-ano na mahahalata nyo naman yung pagiging didishit, pinapatanggal na mga kababayan ng PCO sa palasyo. So sabi po dito sa Abante, TNT tunay na tabloidista, eto pong si Eden Santos, ng Net25 na reporter, eto sabi nga dito, Net25 reporter sa palasyo, pinatatanggal na ng PCO. So bakit daw mga kababayan, ano daw yung mga dahilan, ano ba yung mga nalabag ni Eden Santos kung bakit siya pinapaalis at pinapatanggal dyan po sa palasyo. Anyway, shoutout kay Ma'am Dolly Babes mega love shoutout po tsaka kay Ate Miki Moto. So sabi dito, nagpadala ng liham ang Presidential Communication Office or etong PCO sa tanggapan ng Net25 upang hilingin na tanggalin sa Malacanang ang isa nilang reporter. Sa nasabing liham, sinabi ng PCO ang paglabag umano ni Net25 reporter Eden Santos sa coverage protocol. Ito ay matapos umano nitong alapitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang event kamakailan sa Tarlac mga kababayan. Alam naman po natin na may distansya at may limitasyon ang paglapit sa isang presidente at mukha ata mga kababayan na may nalabag. Eto pong si Eden Santos, kaya po siya pinapatanggal mga kababayan dyan po sa Malacanang ng PCO. At saka mga kababayan, eto ay dagdag ko na rin in my personal opinion, yung mga tanong kasi ni Eden Santos kay Atty. Claire Castro, mahahalata nyo na paulit-ulit na lang at talagang walang pinagbago. Kumbaga makikita nyo yung pagiging didishit niya mga kababayan tuwing tinatanong niya. Eto pong si Atty. Claire na kinakailangan na ang maging sagot ay kasiraan ng gobyerno ni PBBM at kasiraan ni PBBM mismo. Kaya nga kung titingnan nyo, di ba lagi ko naman sinasabi sa inyo noon pa man na dapat tinatanggal na yan sa Malacanang kasi yung mga tanong niyan halos paulit-ulit na lang at talagang pag hindi sila nasatisfied sa sagot ni Atty. Claire Castro, itatanong na naman ulit nila sa susunod na araw. Kumbaga, ang gusto nilang makuhang sagot yung mga pagkakamali ng presidente at yung mga hindi magaganda mga kababayan na akusasyon sa presidente katulad ng paggamit ng ipinagbabawal na bato, paulit-ulit nang itinatanong yan. Kaya nga mga kababayan, mahahalata nyo yung pagiging didishit nito pong si Eden Santos. Hindi sa inaakusahan natin siya, pero kung pagbabasihan nyo yung paraan ng pagtatanong po niya kay Atty. Claire Castro, makikita ninyo at mararamdaman ninyo yung sinasabi ko. Ano po ngayon sabi pa dito? Ayan, strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance shall be observed at all times. So maraming beses na daw mga kababayan na naoobserbahan eto pong si Eden Santos na kapag nga daw mga kababayan nagkakaroon ng coverage dito po sa ginagawa ng presidente, may mga times mga kababayan na nalalabag ni Eden Santos yung mga protocol mga kababayan ng Malacanang. Ano po, so sabi pa dito, sadly, this is not the first time that Santos has violated this rule ayon pa sa liha mga kababayan. So hindi lamang po yan yung unang beses na nakalabag eto pong si Eden Santos sa mga rule mga kababayan ng Malacanang. Kaya po siya pinatatanggal na sa Malacanang bilang journalist na nagre-representa dito po sa Net25. Yan yung isang patunay, na kahit noon pa man mga kababayan, talagang hindi na gusto na mga kababayan Pilipino po natin etong si Eden Santos kasi bukod sa paulit-ulit yung mga tanong, wala nang basis yung mga itinatanong mga kababayan at naghahanap lang sila ng kasiraan ng gobyerno ni PBBM. Kaya deserve at dapat lang naman talaga natanggalin po siya bilang journalist dyan po sa Malacanang. Ano po, so ngayon mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa pagpapatanggal ng PCO kay Eden Santos bilang reporter ng Net25 na dyan po sa Malacanang mga kababayan. Dahil nga, alam ko naman na marami sa inyo minsan nasasaksihan na ito pong si Eden Santos ay napapahiya na sa kanyang mga pinagtatatanong na hindi po talaga maganda. Biruin nyo
Yung about na nga lang do sa pulboronic video na alam naman nila na fake news po talaga at alam naman po nila na talagang sablay na yung isyong yan, una pa lang, paulit-ulit pong tinatanong. Kaya nga minsan nababara siya ni Atty. Claire Castro at sinasabi ni Atty. Claire Castro na paulit-ulit na lamang po itong mga tanungan ni Edin Santos. Ano